sa inyo, Daddy Frankie. Kasi kung hindi niyo po kami nakita, nandun pa po kami. Anong gusto mong mangyari dyan, Lloyd? Bahay o gawa tayo ng barbershop mo? Total, nandito na kayo sa nanay nyo. Opinion ko lang, no? Opinion din ng karamihan. Mas maganda, bumalik kayo sa mga pag-aaral nyo. So, yun, magandang araw mga kababayan, mga kabarangay. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, after po ng ilang araw nating iwan si Steph at si John Lloyd sa kanyang magulang, babalitaan natin sila. Update ko po kayo mga kababayan, pero bago kami tumuloy dito is kami po ay nag-grocery na. At ito mga kababayan, dahil sa walang sawa ninyong pagsuporta sa kay Steph at saka kay John Lloyd, sa mga taong tumangkilik, nanood at nag-share ng kanilang video, kaya naman may mga blessing din tayong natanggap. May mga tao rin konting nagpadala ng kaunting tulong. Kaya ito mga kababayan, binili namin sila ng damit, especially sa anak nila ni Steph. At may mga grocery, may hanger, pampers, may mga prutas din tayo mga kababayan, tubig at marami pang iba. So makikita nyo lahat yan mamaya pagkatapos pong madala sa bahay. So sa update namin mga kababayan, samahan nyo po kami, didiretso tayo sa bahay nila ngayon. At syempre mga kababayan, mga kabarangay, bago tayo magpatuloy, flex ko lang po ang aking team, ang aking mga kasamahan sa araw-araw sa lahat ng ating biyahe para makatulong sa ating mga kababayan. Andito si Sam Motovlog, yan. At saka si Boss JB, saka si Risky. At syempre, ang ating cameraman, pero hindi siya nakasama ngayon, si Mons Channel mga kababayan, kadahilan na medyo inubo siya at may trangkaso kaya papahinga muna siya. So sa ngayon ang cameraman natin ay si KJ27, andyan siya po yung nagkakamera. Mga kababayan, mga kabarangay, maglalambing din po si Daddy Frankie. Pakisupport din po sana ang aking team, ang aking mga kasamahan, nang sa ganon mas lumawak pa ang pagtulong natin sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. So boys, hakutin na natin to, tulungan nyo ako. Let's go! So ayan mga kababayan, mga kabarangay, nandito na po tayo sa harapan ng bahay nila Steph at kasama ko rin ang aking mga boys. Ayan, so kakatok tayo at samahan nyo ako mga kababayan. Tao po. Wala yata tao. Ay, hello ma'am. Hello, Daddy Frankie. Oo, magandang umaga po. Magandang umaga naman po. Kumusta po? Eto, mabuti po. Eh ma'am, nakabalik kami kasi gusto rin naming kumustahin si John Lloyd tsaka si Steph. Kumusta na po kaya sila? Mabuti naman po. Ay, salamat. Nandyan ba sila? Po. Oo, at saka may mga dala kaming madala kaming grocery at damit para kay baby. Salamat po, Ayan. Daddy Frankie. Opo. O, pwede ba kang makausap si Steph tsaka si John Lloyd? Sige po. Pasok mo kayo. Oh, sige. Tanggal lang ang shoes. Wala, yung tagal. Hindi, okay lang. Tanggal lang. Kumusta naman yung baby? Ayun po. Tara, pasok tayo, boys. Ayan. Ay, madilim. Madilim po. Ay, buksan po natin ng ilaw. Para Okay. Sige. Upo muna kayo, Daddy Frankie. Oh, sige. Matawagin ko lang po yung dalawa. Oh, sige. Salamat. Ayan, mga kababayan, ito yung bahay ng mother ni John Lloyd. Kukumustahin natin yung mag-asawa. Hindi ba nanibago yung baby nila? Magandang umaga po. Ay, hello. Upo kayo. Kumusta? Ayan. Upo ka, mother. Step, upo. Ayan. Kumusta kayo dito? Okay lang. Ito po, mabuti. Oo.
Kumusta naman ang baby natin? Ito, May sipon pa rin? konti na lang po. Konti na lang. Oh, hello, baby. Hello daw. Hello. Ay, ang cute naman, no? Kasama na ang lola. Opo. Happy? O, di ba? Mas may makakapaggabay sa inyo paano alagaan si baby kasi expert na yung mga lola. Pero pwede bang i-ano to sa inyo? Idikit. Ayan, guys, step na lang. Ayun. Kaya ako bumalik dito, Nay, kasi syempre, marami na nakapanood sa atin, sa inyo, lalong-lalo na sa inyong mga anak. Gusto rin nilang malaman kumusta na kaya sila dito. Kaya gusto ko i-update din ang ating mga viewers. So, kumusta naman talaga si John Lloyd? Okay ka lang dito? Oo. At syempre, isa rin na dahilan ba't kami nandito, may mga grocery kaming dala. So, papasok ko lang. Boys, pakipasok yung okay lang ba dito? Pasok natin. Yung pasalubong natin. Tulungan ko sila. Ayan, bumili kami ng mga prutas. Oo, para Saka may mga damit din. Sige, lagay mo na lang dito yan. Ayan. Pinaka-importante dyan na yung pampers, tsaka ng mga bata. May hanger din para syempre tag-ulan. Mahirap matuyo yung damit ng baby. Ayan. Sabon. Oo. Sisya na kayo, hindi masyadong marunong mamili si Daddy Frankie. Basta kung ano yung alam kong okay, dyan na yan. Wala na doon? So, ayan. Ang dami nating grocery ngayon. Sana makatulong yan sa inyo, lalong-lalo na sa baby. May damit din si baby. Binilhan din namin siya ng damit, Kasi kukunti. Napansin namin, mga kababayan, kukunti ang damit ni baby. Kaya, sana magkasya to. Ayan, hindi man kami perfect, mamili, pero tulong-tulong ang Team Daddy Frankie para makapamili ng damit para kay baby. Kasya naman kaya sa ito, baby? Ayan. Oo, importante kasi si baby. Kumusta ka naman, baby? Happy ka na dito? Parang at home na kay Lola. Nasanay na kay Lola. Para naharangan si Steph. Lipat ka doon dyan, Lloyd. Ayan, para kita sa camera. Ayan, mas maganda. Ayan, kumusta naman trabaho ni John Lloyd? Matanong ko lang, John Lloyd, magkano yung income mo sa trabaho mo araw-araw? Sa isang araw. Okay lang ba? Opo. Ano ba trabaho mo? Kasi yung iba hindi pa yata nila alam. Nagugupit po ako. Barbero. Kumusta naman? Ayos naman po. Okay naman. Opo. Magkano bang, paano bang kitaan sa barbero? 80 po yung gupit sa amin, and then hati kami dun sa 80. 50-50. Oo. Basta masipag ka naman, okay naman, no? So si Steph, okay naman si Steph dito habang kasama ang biyanan. Si mother naman, happy na. Happy, masayang-masaya, Daddy Frank. Masayang-masaya. Buo na yung pamilya na. Buo na yung pamilya. Okay, salamat sa Diyos, no? Ito muna po kami, Daddy Frank. Sige. Kausapin ko lang tong dalawa. May lapit ako. Ayan. Okay. Nagugutom na yata. So, matanong ko lang John Lloyd, kasi mga bata pa kayo, kung napapansin nyo yung gusto ng mga viewers, total nandito na kayo sa nanay nyo, may mag-aalaga sa anak ninyo. Pwede siguro opinion ko lang, opinion din ng karamihan. Mas maganda bumalik kayo sa mga pag-aaral nyo kasi mga bata pa kayo. Ikaw, John Lloyd, lalong-lalo na ikaw ang father de pamilya. Mas maganda pagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Pwede naman pong ipagpatuloy, pero sa baka sa susunod na taon. Sa susunod na taon na lang. Makaipon lang. Matapos lang namin yung binyag ng anak ko. Okay na po yun. Pwede na po kami. Iniisip mo, gusto mo talaga mapabinyagan muna. Kailan ba ang balak yung pabinyag sa anak mo? Yung target date niyo, may iniisip na ba kayo? Ano po yun sa birthday niya. Isasabay. Mas maganda para tipid sa gastos. Dapat sabay nyo na rin yung kasal nyo, di ba? Hindi pa rin kayo kasal? Para triple celebration. Pinagpaplanuhan po kasi namin. Pinagpaplanuhan yung kasal. Okay.
Pero okay na man kayo dito? Opo, Huh? okay. Komportable na? Oo, syempre. Gusto pa rin po naming bumukod talaga. Gusto mong bumukod talaga? Napag-usapan nyo naman yan ng mama mo. Kasi sa akin, John Lloyd, kung ano yung decision ninyo ng mama mo, yan, kami tutulong lang. Hindi namin pwedeng diktahan kayo. Kasi syempre kayo yan. Kung ano maging desisyon ninyo, tutulong lang ang Team Daddy Frankie. Bakit gusto mo talagang from the start yun ang sinasabi mo gusto mong bumukod? Siyempre, nakakaya po sa magulang ng Sa bagay? Opo. Sa bagay, alam mo, ganun din ako noon nung nag-asawa ako. Gusto ko talaga bumukod kasi masarap gumalaw sa sariling pamamahay. Alam ko yan. Diba? Pero sige, ano naman ang sinabi ng mother mo nung sinabi mo yan? Okay naman po siya. Oh. Basta daw po. Kaya ko daw po. Basta kaya mo. Sa bagay, alam mo, kahit anong hirap ng buhay, no? Lahat naman kahit maliit ang sweldo, napagkakasya yan. Nasa inyong pagsasama yan. Okay? So, si Steph naman, okay ka na rin dito. Wala ka ng gusto, okay. Diba? Kampor. Po sana, i-request ko lang po sana. Gusto ko lang po sana. Bisitahin sila mama. Sorry? Sila mama po. Ay, yung mama mo, gusto mong pumunta sa mama mo? Opo. Oo, dapat, no? Nasaan ba ang mama mo? Sa Bulacan po. Natatawagan mo sila? Sa ngayon po, wala pa po akong contact sa kanila eh. Pero alam mo yung address nila? Nung dati po, alam ko po, pero hindi ko lang po alam, baka lumipat na po siya. Sige, sunod pupuntahan natin, no? Pero pinakamaganda dyan, kontakin mo muna sila. Pag nakausap natin, saka natin sila pupuntahan para mas maganda. Ay, Nay, balik ka dito, Nay. Kasi may sinasabi si John Lloyd para maging klaro, no? Kasi paano yan, Nay? Sabi ni John Lloyd, gusto pa rin niya talagang magbukod. Ba't ba gusto mo talagang bumukod, John Lloyd? Gusto ko po kasi panindigan talaga. Gusto ko po kamay sa sarili ko. Sa bagay, alam mo, ramdam ko rin yan, pinanggalingan ko rin yan. Nung ako nag-asawa, talagang bumukod talaga ako. Kasi napakasarap gumalaw. Kahit sabihin natin, nangungupahan ka lang, ganun din ako noon. Nung nag-asawa ako, nangupahan ako. Napakasarap gumalaw. Kahit alam kong nangungupahan lang ako, sarili kong pamamahay, walang kukontrol, walang sisita. Hindi natin sabihin, hindi ko sinasabing ganun ang biyanan or what. Pero iba talaga pagka nasusubukan mong tumayo sa sariling paano. Napakasarap pakiramdam kahit na wala tayong ulam, kahit madalas sakto lang, basta nasasabing kayong dalawang, batas nyong dalawang umiiral, napakasarap yun. So, good yun. Sana, ano naman ang kay nanay, okay lang sa'yo, Nay? Sige, kung yun ang gusto mo. Basta malapit lang dito sa atin para nakikita ko pa kayo nagagabayan ko si baby. Wala naman pong problema. Kasi gusto ko, dito lang rin po ako. Dito rin po ako lumayo. Oo, kailangan kasi gaya ng pagka umalis ka, may pwede nyong iwanan dito yung malapit. Malapit lang ang nanay mo. Anything problem, no? Makakatawag ka kaagad. Kasi walang ibang, gaya ng aking sinabi, walang ibang sasaklolo sa inyo, nanay at tatay mo. Asan nga pala si tatay? Ay, maaga po umalis Daddy Frankie. May service. Kailan ko kaya siya makikilala, no? May service. Opo. May hinahatid siya lagi. Opo, yung dialysis po. Ay, matandang nagdadayal. Yun ang service niya. Ganun ba yung trabaho ng asawa niyo lagi? Mamasada, tsaka Mamasada po, tsaka service. Nagsiservice. Buti naman, may income. Oh. Tapos si John Lloyd, nagbabarber, no? Dapat John Lloyd, total nagbabarber ka, ay nanggugupit ka. Makapag-isip ka rin na magsarili ka ng Sabagay, no? Pangarap ko yun talaga. Pangarap mo magkaroon ng sariling barbershop. Kaso isa lang po. Sa tingin mo, John Lloyd, yung ganong business, barbershop, wala akong idea dun eh. Sa tingin mo lang, magkano ang first money, yung puhunan?
Excuse me. Mga malaki rin po kasi. Mga 70. 70. Kasi yung upuan po nun, yung upuan po ng ano, kunyari magpapagupit kayo yung upuan nun. Naabot na po ng ano yun, 18. Opo. Eh, yung mga gamit po, yung salamin, yung, kunyari, the aircon pa, gano'n. Oo. Mga 70 po, kaya. 70,000. May gamit naman sakali, may gamit naman po ako eh. Yung mga panggupit. Opo. Kahit yun lang po talaga, pwesto. Sa tingin mo, pag nakapagtayo ka ng barber shop mo, sorry sa tanong na to, kasi wala akong knowledge regarding sa barber shop, mairaraos na rin ang buhay ng isang pamilya. Opo. Sobrang, ano po, sobrang malaking tulong yun. Malaking tulong. Kasi, ang barbershop po, pagka ikaw yung ano, malaki rin po naman kinikita. Malaki ang kinikita. Pag sarili. Pag sa amin, sakto lang. Sakto lang. Pero minsan, may mga nagtitip din po kasi ganun. Yung isang mic pala na kay Step, yung mic, balik ka dito. Ayan. Pinadede ko. Okay lang. Pasensya na. Ayan, so mga kababayan, na kapasok ako regarding sa anak buhay ni John Lloyd. Pero isa pang tanong, sige. Kung dito sa area na to, dito ka halimbawa magtatayo ng barbershop mo. Wala po dito. Wala. Kailangan po mga subdivision, palengke, mga ganun po. Kailangan may pwesto. Pagka kasi dito lang, wala. Kasi unti lang naman po yung tao dito sa amin eh. Oo. Kailangan po yung mga subdivision na malalaki. Kaya hindi ka nagugupit dito. Po, nagugupit ako, mga ano ko lang, kaibigan. Kaibigan lang. Sila papa. Magaling ka naman maggupit talaga. Sakto lang. Sampulan mo kami ha, mamaya yung kasamahan namin papagupitan ko. Ayan, matanong ko pala John Lloyd, paano ka naman natutong manggupit? Sa mga bata po dito sa amin, yung maliliit, pinag-practicean ko po yun. Binabayaran ko siya ng mga biskuit. Binibigyan ng... Binibigyan po ng biskuit tsaka juice. Sabi ko, mga bata, lapit kayo dito. Magpagupit kayo kay John Lloyd. Pila, pero hindi pa maayos yung gupit ko nun eh. Kaya bako-bako pa. Pero nung natuto, nakapasok sa barbershop. Ilang taon ka nung nakapasok ka sa barbershop? 17 po. 17, batang-bata rin talaga, ano? Ko lang naman pa eh, Kakaitin mo pala, So, hilig mo rin talaga manggupit? Hindi po. Hindi naman. Bakit manggugupit ka ngayon? Construction po kasi yung trabaho ko dati eh. Nahirap po. Yung pinsan ko marunong maggupit. Tinuturuan niya ako maggupit. Bali, nag-motivate sa'yo yung pinsan mo. Wala pa akong pera nun. Pineram niya lang ako ng mga gamit. Tapos yung mga bata nga po, yun, tinugupit-gupitan ko. Hanggang sa natuto ko. Nakapasok ako sa, barbershop na po. Yun, natuto ko dun. Tapos simula nun, yun na yung naging trabaho. Okay naman ang kitahan sa barbershop? Opo. Maganda po talaga kitaan sa barbershop. Kaya, hindi na ako bumalik sa construction. Mahirap sa construction lalo na pag wala kang knowledge talagang kahit kalabaw hindi naman sa pag-ano mga kababayan sorry sa word ng construction talagang batak na batak ang katawan natin kasi maging si Daddy Frankie ay dumaan din dyan bago ako nagkaroon ng business. Ganun naman talaga John Lloyd. Lalong-lalo na sa pagsisimula ng pamilya marami tayong pagdadaanan. Yaman din na nasabi po ni John Lloyd na gustong-gusto niya pong magkaroon ng barbershop dahil yun ang kanyang talent sa ngayon. Bukod po sa mga financial na inaabot natin, bukod sa mga grocery, damit, meron pang itinutulong ang Team Daddy Frankie dahil po yun talaga ang layunin natin. Layunin ng inyong lingkod mga kababayan. Makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At syempre, kaya ko po ito nagagawa mga kababayan dahil sa inyong panunood, dahil sa kita rin natin sa revenue ng ating channel, sweldo natin sa YouTube, yun din po ay ibinabalik natin sa mga taong nakasalamuha natin. John Lloyd, sabi mo gusto mong magkaroon, although si Daddy Frankie, nag-iisip po talaga ako kung paano kayo pagawa ng bahay. Paano kung sakasakali
darating na yung oras na yon, ano ang gusto mong mangyari dyan, Lloyd? Bahay o gawa tayo ng barbershop mo? Bahay po muna para may matiran yung aking mag-ina. Kasi yung barbershop po kaya naman pong pag-ipunan. Ay, ganun. Opo. Gusto mo talagang bahay? Gusto mo talagang makapagpukod kayo? Opo. Kasi mahirap po gumalaw dito kasi nangyayari po ako sa mama ko. Saka yung kapatid ko, dito po siya natutulog, tapos doon po kami nakikitulog sa kwarto niya. Sa kwarto ng... ganun. Nung wala ka pang asawa, magkatabi kayo ng kapatid mo. Ngayon, nung may asawa ka na, syempre doon kayo. Yung kapatid mo dito. Dito sa lapag po siya. So nga naman, kawawa naman din yung kapatid mo, no? Nakakayarin po sa kapatid ko. So ayun, mga kababayan, mas pinili ni John Lloyd magkaroon talaga ng bahay. Dahil nga nag-iisip po, sana yon loobin ng Panginoon, mga kababayan, na makayanan na ni Daddy Frankie na pagawan sila ng bahay. Although hindi po ito ang first pabahay ng Daddy Frankie, mga kababayan, may napagawa na tayo sa Laguna, 2 na sa Pangasinan, alam ko 4 na po. So kung sakasakali pang 5 yung magiging pabahay ko sa inyo. Hopefully, kakayanin ko. Alam ko marami naman tayong mga mababait na mga kababayan dyan na susuporta at tutulong sa atin. Kaya kung sakasakali man na saan tayo pwedeng gumawa ng bahay? Mayroon ba tayong mapagpapatayuan malapit dito? Kasi mga kababayan, gusto ni John Lloyd mangupahan. Pero ang request naman ni nanay, pumayag siya na mangupahan pero ayaw niyang lumayo. So ang naisip na lang ni Daddy Frankie is gawan na lang sila ng bahay si Steph tsaka si John Lloyd malapit dito. Kung sana mayroon tayong matitirikan. Meron naman po dito sa may gilid namin. Sariling lupa nyo yon? Opo, sa side po ni asawa ko. Opo, kasi pwede. Ayun naman pala, walang problema. Kasi mga kababayan, alam nyo, Steph, ayaw naming magpatayo ng bahay na hindi legal. Kasi baka pagdating, kasi itatayo natin, hindi na pwedeng bubuhatin. Oy, alis kayo dyan. Hindi na pwede. Diba? Kasi sa lolo mo naman. Basta yun ang magiging assurance lang natin, no? So, sana, mga kababayan, mga kabarangay, sana po patuloy nyong suportahan ang ating programa nang sa ganon, tuloy-tuloy din ang pagtulong natin kasi dito rin po tayo kumukuha ng itutulong natin sa mga kababayan. At syempre, mga kababayan, bago po matapos ang programang ito, pasasalamatan ko po yung taong nagpadala ng may nagpadala po dito, mga kababayan, nagpalipad po ng $99. Ayan, si Ma'am Ana Carmody. Ayan, shout out po kay Ma'am Ana Carmody na siya yung nagpadala ng pera from, saan galing yun, bro? USA Dads. From USA. Shout out sa iyo, ma'am. God bless you more. Hindi mo man ako kilala at hindi naman kita kilala, pero nagpadala siya. Sinend niya po sa, nagpalipad siya sa YouTube natin. So yun ang dinagdagan ko, pambili natin ng grocery, mga kababayan. Kaya maraming salamat. Yan, mga kababayan, mga kabarangay, gaya ng aking sinabi, maraming salamat. At kung sakali man po nadadaan sa yung newsfeed ang video ito, mangyari lang po, click yung bell button, paki-subscribe, paki-share ang ating mga videos, nang sa ganon mas makakatulong pa tayo. Yan. At syempre, mga kababayan, medyo sa paiba-iba ng panahon at sunod-sunod ang biyahe namin. Gaya po ng aking sinabi, si Mons Channel hindi nakasama dahil inuubo. Kahit ako medyo may kaunting ubo, pero pinilit pa rin nating ihatid tong mga blessing na dumating kay Steph. Kaya ginawa namin ang paraan kasama ng aking team. So, Steph, John Lloyd, ma'am, hindi na kayo masyado magtatagal, no? Sana, ayun, wag po kayo mag-alala. Dahil napili po ni John Lloyd, mga kababayan, na paggawa ng bahay, pipilitin po ng team na makarecover, makabuo, para sa lalo madaling panahon, masimulan natin. At syempre, titignan din muna namin yung pagtatayuan ng bahay. After nito, sisilipin natin, ma'am, no? Para makapag-isip kami kung paano talaga pag-usapan natin. At syempre, bago kami magsimula ng pabahay, gusto kong makita rin muna ang inyong asawa po. Kailangan natin makausap, hindi pwedeng gagawa tayo ng bahay na tayo-tayo lang. Kasi ayaw ko po na pag nagawa na yung bahay, saka may
hahabol, may sisita. Nangyari na po yan mga kababayan sa Laguna. Nagpabahay kami, although ang pinabahayan namin is lola. Nung ginagawa na, may nakikialam na kapatid. So yun ang ayaw namin mangyari. Kaya bago simulan, kailangan may kasulatan, katunayan na talagang walang against, walang mangingialam, no? So si Steph naman. Gusto ko lang po mag-thank you sa lahat po ng tulong po niyo sa amin. Oo. Simula pa po nung natagpuan niyo kami. Kasi thank you po sa inyo, Daddy Frankie. Kasi kung hindi niyo po kami nakita, nandun pa po kami. Tapos dati po, nangarap lang kaming bumukod. Mag-ipon para sa bahay. Tapos tinatupad niyo na po. Maraming salamat po sa team niyo po. Tapos po sa mga binibigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Pasalamatan lang natin lagi, Steph. Lahat ng yan, parang kasangkapan lang talaga ako ng Panginoon. Naman ang biyayang dumarating sa atin, laging kay God galing yan. Hindi po yan magaganap, hindi yan mangyayari kung hindi kalugod ng ating Panginoon, no? Hindi namin kayo matatagpuan kung hindi kami ginabayan ng Panginoon. Kaya ano't ano man, laban lang, keep on praying tayo. Lahat yan ay galing kay God, no? Ganon din kay John Lloyd. Si John Lloyd naman. Papasalamat din po ako sa inyo, sa team nyo, at nakita nyo po yung asawa ko doon. Kung hindi dahil po sa inyo, wala po kami dito. Hindi po nakasama yung magulang ko. At salamat sa binibigay yung grocery, sa tulong na binigay nyo rin sa asawa ko at sa anak ko. Yes. Papasalamat po talaga ako sa inyo. Yes. Maraming salamat. Maraming salamat mga kababayan ko. Salamat po talaga. 10 ng aking kasamahan. Hindi ko rin po ito magagawa. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga taong laging nagpapakulay, nagpapalipad. Maraming salamat. Unang-una kay Tita Honey S. Ayan. Shout out po. Team Rise Above, kay Ma'am Marilyn Chiang. Maraming salamat po talaga sa walang sawa. Mula noon hanggang ngayon, hindi nila pinabayaan ang Team Daddy Frankie. Lagi kayong nandyan. At syempre, ang aking mga kasamahan din, Daddy Frankie Team, maraming salamat. Sama-sama tayo hanggang sa makamit natin ang ating tagumpay, hanggang sa mas makatulong pa tayo. Ma'am, hindi na rin po kami magtatagal. Thank you so much po. Alis na po kami. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Opo. Kung di po dahil sa inyo, hindi ko po makakapiling itong mga anak ko at Opo. itong apo ko. Ayan. Ayan, ma'am. So, kasi nung nakaraan mga kababayan, mga kabarangay, mapansin nyo, nung unang tagpo, talagang maiksi lang yung time namin kasi maghapon ang biyahe namin. Kaya ito yung, although, yung time na yun, gusto ko na silang bigyan ng mga ganito, kulang yung oras namin. Kaya ito yung pagbabalik namin para makabili ng kanilang grocery, para may pagkain, pang-ulam, at syempre yung damit ng bata. Ayan. So maraming salamat, no, sa pagbabalik namin. After nito mga kababayan, sisilipin ko po kung saan tayo pwedeng magsukat. Hopefully, no, pag-pray natin mga kababayan, samahan nyo po ako manalangin, sana makapagpagawa ako ng bahay din sa lugar na ito para meron tayong pabahay dito. So God bless po. Salamat. Nakatulog na si baby.